Si Bauer ay susubukan sa Geno tablet, ngunit ang pinakamalaking kahinaan niya ay si tatay mismo. Kabanata 3377 hanggang Kabanata 3378. Kabanata 3377. Hindi na kailangan. Ang iyong mga gene ay may kakilakilabot na depekto, at hindi rin sila stable. Sa anumang kaso, hindi ito aabot sa pamantayan na hinahanap ko. Tumanggi ang Geno tablet kay Hansen. Nag-alsa lang ng balikat si Hansen bilang tugon. Ayos lang kung ayaw mong subukan ako. Kapag naabot ko na ang pamantayan na tingin mo ay akma, sayo na iyon. Iyon ay imposible, sagot ng Geno tablet ng may katiyakan. Naramdaman ni Hansen na parang nabigo siya. Dinukot niya ang kanyang ilong at sinabi, sa ganyang kaso, simulan na natin. Dadalhin kita sa anak ko. Kung aabot siya sa pamantayan na hinahanap mo, makakatipid ka na sa paghahanap ng ibang host. Saan ang anak mo? Tanong ng Geno tablet. Maaari kitang dalhin doon. Nasa sanctuaries siya sa ngayon, sagot ni Hansen. Nasa sanctuaries, sabi ng Geno tablet na may tono ng pagkabighani. May problema ba doon? Sensitibo si Hansen. Napansin niyang natatakot ang Geno tablet sa sanctuary sa ilang aspeto. Hindi yun ang aking pinangangasiwaan. Hindi magalang na pumasok ako roon. Ipapadala kita sa mga gates ng sanctuaries. Pagkatapos, maaari mong dalhin ang anak mo at hayaang makita ko siya. Tahimik muna ang Geno tablet bago nagsabi nito. Ano? Natatakot ka bang pumasok sa sanctuaries? Sinubukang inis ni Hansen ang tablet. Inisip niya na baka magkaroon siya ng pagkakataon na malaman ang ilang misteryo at sagot mula rito. Malinaw na hindi isang komplikadong nilalang ang Geno tablet. Sagot lang nito, sinabi ko sa iyo, hindi ko kontrolado ang lugar na iyon. Ayon sa mga patakaran, hindi ko pwedeng pumasok sa sanctuaries. Sino ang namamahala sa sanctuaries? Talagang gusto ni Hansen malaman. Akala ni Hansen noon na si Chinshu ang lumikha ng sanctuaries. Napatunayan niya na si Chinshu ay isang taong nakatuklas lamang ng sanctuaries at ginamit ito para sa sarili niyang layunin. Akala ni Hansen na ang God Chaos Party ang responsable sa paggawa ng sanctuaries, ngunit sinabi ni Chaos na ang sanctuaries ay katulad lamang ng Geno Hall. Hindi siya ang gumawa. Natagpuan niya lang ito at ginamit. Hindi ko alam. Lubhang nadismaya si Hansen sa sagot ng Geno tablet. Gusto pa sana ni Hansen magtanong, ngunit biglang gumalaw ang crystal clock sa kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ng gates ng sanctuaries. Dito naruroon ang malalaking Beren systems. Nakasara ang gates ng sanctuaries. Naalala ni Hansen na noong una siyang pumunta roon ay para kunin ang kanyang anak mula sa Sky Palace leader. Ngayon, sa pag-iisip niya, parang kahapon lang iyon. Madaling naalala ang mga detalye ng nangyari. Sabi ng Geno tablet, tutulungan kitang buksan ang gates ng sanctuaries. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ang anak mo rito. Muling umikot ang needle sa crystal clock. Lumilikha ito ng kakaibang puwersa ng oras at espasyo na humaplo sa gates patungo sa sanctuaries. Itinutulak nito ang gates. Talaga bang hindi ka sasama sa akin? Sa ngayon, hindi ka isang Geno tablet. Isang crystal clock ka lang. Ayos lang siguro iyon. Hindi gustong kumbansihin ni Hansen ang Geno tablet. Gusto lang niya ng isa pang pagkakataon para matuto tungkol sa sanctuaries. Tama ka. Sa ngayon, nasa sky clock ako. Hindi ko kailangang mag-alala. Pumasok na tayo. Matapos pag-isipan, nagpa siya ang Geno tablet na pumasok. Bago makapagsalita si Hansen, pinahihit ng crystal clock ang espasyo. Dinala nito si Hansen sa loob ng sanctuaries. Dinala ni Hansen ang Geno tablet sa tahanan ng Alliance. Nakakagulat, wala si Chaos sa bahay. Nag-iisa pa rin si Bauer sa hardin, nag-e-ensayo. Hindi pumunta si Hansen sa hardin. Nakatayo siya sa labas at nanood. Patuloy niyang nakikita si Bauer na sinusubukang mag-combine sa Gourdvine, ngunit palaging nabibigo. Kahit malakas ang katawan ni Bauer, ramdam niya ang bigat ng ganitong kombinasyon. Sa tuwing nabibigo siya, kailangan niyang humiga sa lupa. Namumula ang kanyang malalaking magagandang mata. Basang-basa siya sa pawis. Kahit paulit-ulit ang nangyari, hindi sumuko si Bauer. Patuloy siyang nagsusumikap na mag-combine sa Gourdvine. Alam ni Hansen na natatakot si Bauer sa hirap na dinaranas. Palaging mukhang matapang, ngunit bata pa rin siya. Kapag nagdusa, pupunta siya kay Hansen at iiyak. Hindi siya susubok muli. Ngunit ngayon, patuloy siyang nagtangka. Paulit-ulit, hindi pa siya naging ganito determinado dati. Naisip ni Hansen na kakaiba ito. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Chaos kay Bauer para himukin siya sa ganitong pagsasanay ng tuloy-tuloy. Kahit wala si Chaos upang magbantay, hindi naging tamad si Bauer.
Patuloy siyang nagtrabaho at nagpractice ng hindi tumitigil. Nakita ni Hansen na namumula ang mukha ni Bauer. Kung magpapatuloy, hindi na siya pawisan lang. Pumasok siya sa hardin at sinabi, Bauer, magpahinga ka muna. Lumaki si Bauer kasama si Hansen. Mas malapit siya rito kaysa sa tunay niyang anak. Nakita siyang nahihirapan sa ganitong paraan, nakaramdam si Hansen ng sama ng loob. Wala akong oras para magpahinga. Sinabi ni Chaos na dapat akong magtagumpay. Kung hindi, hindi ako makakasali sa Geno Tablet fights. Kapag naging leader ni Chinshu ang Geno Tablet, mawawala kayo, ina, kapatid, at ako, lahat. Mukhang matapang si Bauer. Kinuha niya ang gourd at muling sinubukang mag-combine. Biglang naintindihan ni Hansen kung bakit ganoon ang determinasyon ni Bauer. Iba na ngayon ang sitwasyon kumpara dati. Ito'y dahil sa kanya at sa kanyang pamilya. Tahimik na tumingin si Hansen kay Bauer. Nang muling mabaigo si Bauer, hinaplos niya ang kanyang ulo at pinunasan. Sinabi niya, hindi mo kailangang magmadali. Magpahinga ka muna dahil may nais akong kausapin sa iyo. Huminto si Bauer at nagtanong kay Hansen, ano iyon? Kinuha ni Hansen ang tuwalya at pinunasan ang pawis sa noo ni Bauer. Gagawa ako ng pagsusuri para sa iyo. Kung maipasa mo ito, hindi mo na kailangang sumali sa Geno Tablet fights. Ikaw na ang magiging master ng Geno Tablet at leader ng 33 skies. Talaga. Pero sinabi ni Chaos na kailangan kong talunin si Chinshu at lahat ng iba pang kalaban para maging leader ng Geno Tablet, sagot ni Bauer. May mga exception. Kinuha ni Hansen ang Sky Clock. Nasa utak ni Hansen ang Geno Tablet. Mukhang nagalit ito. Sinabi ko sa iyo na host ang tawag, hindi master. Sige, host nga. Tingnan mo na lang ang genes ng anak ko. Aabot ba ito sa pamantayan mo? Tumingin si Hansen kay Bauer habang nagsasalita. Mababa ang tsansa ng anak mo na maabot ang requirements ng gene, ngunit kung nagmamakaawa ka ngayon, tutulungan kitang tingnan. Matapos huminto sandali, sabi ng Geno Tablet, ilagay ang isang patak ng dugo ng anak mo sa gulong. Bauer. Tumingin si Hansen kay Bauer. Curious na tumingin si Bauer sa Sky Clock. Tatay, ano ito? Hindi mo kailangang mag-alala. Kagatin mo ang iyong daliri at ilagay ang isang patak ng dugo. Alam ni Hansen na mahirap ipaliwanag, kaya hindi na niya ipinaliwanag. Sumunod si Bauer. Ginawa niya ang sinabi at kagat ang kanyang daliri. Pinakawalan niya ang isang patak ng dugo sa gulong ng Crystal Clock. Kabanata 3378. Bumagsak ang dugo ni Bauer sa gulong. Para itong patak sa espongha. Kaagad itong sinipsip ng ibabaw. Kumalat ang patak ng dugo sa transparent na Crystal Clock. Sa huli, nasipsip ito ng makina at ng mga cogwheel sa loob. Doon nagsimulang umikot ang mga cogwheel. Nagsimulang umikot ang tatlong karayom. Napakabilis ng pag-ikot nito na lumiwanag ang buong Crystal Clock. Tumagal ang sitwasyong ito ng 1 oras. Ilang beses na nagtanong si Hansen, ngunit walang sagot mula sa Geno Tablet. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang Crystal Clock at bumalik sa dating itsura. Sa wakas, nagsalita ang Geno Tablet. Kakaiba. Talaga bang anak mo siya? Anak ko siya, sabi ni Hansen. May problema ba doon? Hindi, wala namang problema, tahimik na sabi ng Geno Tablet. Higit sa lahat, curious lang ako. Nakita mo, malaking bahagi ng kanyang mga gene ay kahawig ng sa iyo. Kung anak mo siya, lahat ng kanyang gene ay dapat kabilang at konektado sa iyo, tama. Ngunit may ibang gene sa kanyang katawan na nakakagulat na kahawig ng gene ng leader ng 17 langit. Naisip ni Hansen, syempre, kahawig sila. Si Chinshu ay gawa mula sa parehong gene ng mga magulang ni Bauer. Normal lang na may bahagi ng gene ni Chinshu si Bauer. Kung wala, iyon ang magiging kakaiba. Huwag muna nating pansinin iyon, sabi ni Hansen. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang kalagayan ng genes ng anak ko. Aabot ba ito sa pamantayan mo? Kahawig niya si Chinshu. Kulang lang siya ng kaunti. Kailangan kong aminin, nagulat ako na nakagawa ka ng ganitong mahusay na anak. Talagang nagduda ang Geno Tablet na anak talaga ni Hansen si Bauer. Ngunit naisip rin ito na imposibleng mangyari iyon. Kung hindi talaga anak ni Hansen, hindi magkakapareho ng ganito ang mga gene. Bukod dyan, wala ka ng mas magandang opsyon. Bakit hindi mo hayaan na maging host ng anak ko ang anak ko? Sinubukan ni Hansen kumbansihin ang Geno Tablet. Hindi man lang pinansin ng Geno Tablet ang suhestyon. Kaagad nitong tinanggihan si Hansen. Ang mga patakaran ay patakaran. Hindi ito pwedeng baguhin. Kung gusto mong maging host niya, kailangan niyang manalo sa Geno Tablet fights. Buhay ka, sabi ni Hansen. Hindi siya susuko. Patuloy siyang nagsalita. Hindi ka isang makina. Dapat may malayang kalooban ka at kakayahan gumawa ng sariling desisyon.
Tumigil ka. Hindi ito magbabago. Kung gusto mo, bibigyan ko siya ng pagkakataon para hindi na siya maging leader ng isang langit at sumali sa Geno Tablet fights. Pero gagawin ko iyon dahil tinulungan mo akong bumalik sa aking pinagmulan. Dahil sa ginawa mo, karapat-dapat kang magkaroon ng espesyal na pagtrato. Kung hindi, hindi mo matatanggap ang mga benepisyo na ibinibigay ko sa iyo. Pinigilan ng Geno Tablet si Hansen sa pagsasalita. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tumingin si Hansen sa crystal clock at nagtanong, kung wala nang kailangan na manalo at kailangan mong pumili sa pagitan ng anak ko at ni Chinshu, sino sa kanila ang pipiliin mo? Kung kailangan kong pumili, pipiliin ko si Chinshu. Hindi nagatubili ang Geno Tablet sa pagsagot. Tuloy-tuloy at diretso sa punto ang sagot nito. Nagsimulang magsimangot si Hansen. Bakit? Sinasabi mo ba na hindi kasing ganda ang jeans ni Bauer kaysa kay Chinshu? Sangayon sa jeans, aaminin ko na maaaring mas maganda ang anak mo. Pero bukod dyan, para maabot ang pamantayan, may isang malubhang kahinaan siya. Ibig mong sabihin may napakalaking depekto ang jeans ni Bauer. Nagulat si Hansen. Kung may depekto ang jeans ni Bauer at makipaglaban siya kay Chinshu, mapapatay siya. Sa kapangyarihan ni Chinshu, malalaman niya ang kahinaan ni Bauer. Hindi pa rin naniwala si Hansen na may flaw ang jeans ni Bauer. Kasama niya si Bauer sa maraming taon, at hindi niya napansin ang anumang depekto. Hindi ang jeans ang may depekto. Ikaw ang problema. Nagulat si Hansen sa sagot ng Geno Tablet. Ako. Nagulat si Hansen. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng Geno Tablet. Ngunit gaano man kagaling at kapangyarihan ang jeans niya, masyado siyang umaasa sa iyo. Pagkatapos ng lahat, anak mo siya. Malamig na sabi ng Geno Tablet. Nanginginig ang katawan ni Hansen. Naintindihan niya ngayon ang palaging kanyang pag-aalala. Palaging pinaniniwalaan ni Chaos na kapag ginawa ni Bauer ang unang hakbang, mas malakas at mas may kapangyarihan siya upang talunin si Chinshu. Oo, matalino si Bauer. Matalino at mature siya. Kaya niyang itulak ang kanyang kapangyarihan sa maximum, ngunit nakalimutan ni Chaos ang isang bagay. Lumaki si Bauer kasama si Hansen. Mas malapit ang relasyon nila kaysa sa isang karaniwang anak at ama. May malakas na ugali si Bauer na umasa kay Hansen. Kahit na mas mababa ang kapangyarihan ni Hansen kaysa kay Bauer, palagi siyang inilalagay ni Bauer sa ilalim ni Hansen at determinado na umasa sa kanya. Ano man ang mangyari, nandyan si Hansen para protektahan siya. Ngunit hindi iyon masama. Kung gusto ni Bauer makipaglaban kay Chinshu, hindi palalampasan ni Chinshu ang kahinaan ni Bauer. Gagawa siya ng aksyon laban kay Hansen. Kung may mangyari kay Hansen, magiging lubhang apektado ang isip at determinasyon ni Bauer. Magugulo ang kanyang isip, at maaaring mapunta sa kapahamakan. Ang laban nila ay magiging napakalaki. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan. Kung ma-distract si Bauer, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Ibig sabihin, ako ang kahinaan ni Bauer, sabi ni Hansen ng may pait. Oo, ikaw ang kanyang kahinaan, sagot ng Geno Tablet ng may katiyakan. Tahimik si Hansen. Kumalat ang pait sa kanyang puso. Hindi niya inisip na maaaring siya ang maging dahilan ng pagkamatay ni Bauer balang araw. Tatay, ayos ka lang ba? Hindi marinig ni Bauer ang usapan ni Hansen at ng Geno Tablet sa kanyang isip. Nakita niya pa rin na may mali sa emosyon ni Hansen. Hinawakan niya ang pisngi nito gamit ang kanyang maliliit na kamay. Ayos lang ako. Mag-practice ka lang. May gagawin lang ako. Babalik ako agad. Hinaplos ni Hansen ang ulo ni Bauer at tahimik na sabi, Bauer, hanggat nandito si tatay, walang makakasakit sa iyo. Huwag masyadong ma-pressure, ha? Kapag pagod ka, magpahinga ka lang. Ayos ka lang. Tatay, ang galing mo talaga. Hinawakan ni Bauer ang leeg ni Hansen at hinalikan siya sa pisngi. Pagkatapos ay seryosong sinabi, huwag kang mag-alala, tatay. Wala ni isa sa ito ang makakahadlang sa akin. Magtatagumpay ako. Poprotektahan ko si tatay, nanay, kapatid, at ako. Nadama ni Hansen ang kabigani sa kanyang mga salita. Pero habang mas marami siyang naririnig tungkol sa mga ganitong bagay, mas nag-aalala siya. Si Chinshu ay uri ng kriminal na gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Kapag nalaman niya ang kahinaan ni Bauer, hindi niya ito palalampasan at gagamitin para sa kanyang sariling pakinabang. Pagkatapos umalis sa sanctuaries, nais sabihin ni Hansen ang ilang bagay. Bago niya magawa, narinig ang tinig ng Geno Tablet sa kanyang ulo. May leader na ngayon ang huling langit. Magsisimula na ang Geno Tablet fights. Dapat tayong umuwi. Itinaas ni Hansen ang kanyang ulo. Nakita niya ang Geno Tablet na nagniningning. May leader na ang huling langit, at kilala ni Hansen ang tao. Siningyo mula sa isa pang langit.
Sabi ni Hansen sa sarili, kaya, maliban kay Bauer, tatlo tayong sasali sa Geno tablet fight. Isa itong pagkakataon.